Walang masama sa pagkakaroon ng ambisyon sa buhay. Pero minsan dinadala tayo nito sa kapahamakan. Lalo na kung hindi pala mapagkakatiwalaan ang mga taong tumulong sa atin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang ambisyon sa buhay na gusto mong matupad? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Malin, 43 years old at nagtitinda ng tinapa at iba pang mga isdang pinatuyo dito sa palengke sa Quiapo. Tuwing tanghali ay hindi talaga mawawala ang pakikinig namin sa inyong programa at masasabi ko na naging parte na kayo ng araw-araw naming pagtitinda, Papa Dudut. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko sa tuwing nakakapakinig ng mga kwento na ibinabahagi ng mga kabarangay natin. Isang araw ay naisip kong magpadala ng sarili kong istorya sa inyong istasyon. Buti na lamang at tinulungan ako ng anak ko para makapag-email sa inyong programa. Magsisimula ang kwento ko taong 2000 kung kailan 18 anyos pa lamang ako nang dalhin ng tiyahin ko dito sa Maynila mula sa probinsya namin sa Aklan. Bata pa lamang ay pangarap ko na talagang makatungtong sa lugar na ito dahil marami akong mga magagandang kwento na naririnig at nababasa tungkol sa Maynila. Pero dahil mahirap lang ang buhay namin sa probinsya ay natakot ako na baka hanggang pangarap na lamang ang lahat. Buti na lamang at minsang umuwi doon ang tiyahing ko na kapatid ng nanay ko para magbakasyon. Doon nakita at naranasan niya ang hirap ng buhay namin. Maswerte kasi siya dahil may negosyo siya ritong malaking sari-sari store at bakery dahil naglakas loob siyang lumuwas upang makipagsapalaran at magtrabaho noong kaedad ko lamang siya. Dito na rin siya nakapag-asawa kaya hindi ko mapigilang humanga sa kanya, Papa Dudut. Tapos, inalok niya ako kung gusto ko raw bang sumama sa kanya sa Maynila para tumao sa tindahan niya at ang sweldo ko ay ang pagpapaaral niya sa akin sa kolehiyo. Siyempre hindi na ako tumanggi at agad kong sinunggaban ang opportunity na yon, Papa Dudut. Naman yung mga customer. Baka isipin ng mga yan na tinatarayan mo sila. Hala, nginingitian ko naman po sila, Chang. Mabuti, pero kausapin mo pa rin. Para naman maging close mo. Mga suki ko na yan, mga yan eh. Dito lagi bumibili sa tindahan ko. Minsan nakikipagkwentuhan talaga yung mga yan. Oo nga po eh. Kaso hindi ko naman maintindihan yung iba nilang kwento. Basta na lang kasi sila nagsasalita tapos nagsasabi pa ng kung ano-ano. Abay, sakyan mo na lang. Ganun talaga yung iba eh. Baka walang kausap sa kanila. Kaya kung kani-kanino na lang nagkukwento. Pag nagkwento sa'yo, sagutin mo. Para lang kunwari nakikinig ka sa kanila. Aalis din naman yung mga yun. Sige po. Susubukan ko na po na mas makinig sa kanila. Ganyan talaga. Bawal dito sa tindahan ko yung hiya-hiya. Hindi ko lang po kasi mapigilan. Pakiramdam ko kakainin ako ng buhay ng ibang customer. Lalo na yung mga lalaki. Ha? Bakit naman? Kasi po kung makatingin para akong hinuhubaran eh. Sobra ka naman sa hinuhubaran. Baka naninibago lang sa'yo kasi nga bagong salta ka dito eh. Kahit siguro ako yung customer na makakita sa'yo, titinan din naman kita mula ulo hanggang paa. Ganun po ba talaga yung mga taga Maynila? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Yung grabe makatingin. Ay, hindi ka ba nakikinig? Siyempre, naninibago sa'yo kaya ganun yun. Pag nasanay naman sila sa pagmumukha mo, hindi ka na nila papansinin. Pasensya na po kasi naninibago lang din ako. Ay, alam ko naman yon. Pero sabi ko nga sa'yo, bawal dito sa tindahan ko yung hiya-hiya. Hindi lang naman dito sa tindahan ko, no? Kundi sa buhay na rin.
Alam mo ba, dumaan din naman ako sa edad mong yan nung araw. At aaminin ko ha, medyo mahihiyain din ako. Lalo na nung bagong salta lang ako rito sa Maynila. Pero sinantabi ko yung hiya na yun. Kinapalan ko yung mukha ko para makapaghanap ng matinong trabaho at kumita ng pera. Tapos, nilakasan ko lang din ang loob ko na talagang makipagsapalaran sa negosyo. Kaya nga naitayo ko tong tindahan at bakery ko eh. Mahirap po ba? Mahirap ang ano? Yung pinagdaanan nyo nung araw? Abay oo naman! Sobrang hirap! Palagi nga akong umiiyak nun kasi may pagkabalat sibuyas ako. Lalo na pag pinagagalitan ako ng amo ko nung nagtatrabaho ako sa karinderya bilang dishwasher at servidora. Naku po! Ang sama-sama ng loob ko talaga sa kanya. Pakiramdam ko, pinahihiya niya ako nun sa ibang mga customer namin. Pero napagtanto ko na pinangangaralan lang niya pala ako. Pinagsasabihan niya lang ako ng dapat at hindi ko mga dapat gawin para matuto ako. Aba, simula noon, tinandaan ko lahat ng mga sinabi niya at dinala ko yun sa puso ko hanggang ngayon. Ang galing nyo naman po. Abay, oo naman. Kasi nga, tinapangan ko. Tinatagan ko yung loob ko. May gusto kasi akong patunayan sa sarili ko noon. Ayokong umuwi sa probinsya natin ng talunan. Na walang napapala sa pagluwas ko rito sa Maynila nung araw. Kaya nga dapat ganun ka rin. Partida pa ha. Hindi pa ako nakapag-aral ng kolehiyo noon. Ikaw nga napakaswerte mo kasi pinag-aaral kita. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo ng husto. Walang anuman yun. Sadyang naawa lang talaga ako sa nanay mo. Kasi nga, sobrang hirap ng buhay ninyo sa probinsya natin eh. Nanay mo rin naman kasi ang may kasalanan. Hindi sumama sa akin dito nung araw at mas piniling manatili dun sa lugar natin. Kesyo, ayaw daw niya rito, magulo raw at ayaw raw niyang iwan yung magulang namin. Yan, tinamang napala niya. Nakapag-asawa ng mahirap at nagtitinda na lang ng tinapa para mabuhay. Wala naman po sigurong masama sa pagtitinda ng tinapa. Marangal naman pong trabaho yun, Chang. Marangal nga, pero mababa ang kinikita. Maliit. Kaya kayo isang kahig, isang tuka eh. Simula ngayon, dapat baguhin mo na yung pag-iisip mo. Dapat, kung magkakaroon ka ng ambisyon, abay taas-taasan mo na. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko po lahat ng mga sinabi nyo. Ay, mabuti naman. Ayoko sa lahat yung mahina ang kukote at saka mabagal umintindi. Ayusin mo ha. Binida pa naman sa akin ng nanay mo na matalino ka raw. Pangako po na aayusin ko na yung pagtatrabaho ko rito at saka yung pag-aaral ko po. Mabuti naman. Dapat lang. Wag na wag mong sasayangin ang oportunidad dahil minsan lang yan kung dumating sa buhay natin. Papadudot, 6 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Mangingisda ang trabaho ng tatay namin samantalang nagtitinda naman ang tinapa si nanay. Sa aming magkakapatid, ako lang talaga ang may pangarap na makapunta sa Maynila kaya nga pinilit kong makapagtapos ng high school kahit na napakahirap ng buhay namin. Bata pa lamang ay tumutulong na ako kay nanay sa pagtitinda ng tinapa para kahit papaano ay may pambaon ako. Sa kabila ng lahat, isang kahig at isang tuka pa rin ang pamumuhay namin. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa tiyahing ko na sumalba sa akin sa sitwasyong kinakalagyan ko sa probinsya namin. Pakiramdam ko ay binigyan niya ako ng panibagong pag-asa na magpatuloy sa buhay at mangarap ng malayo katulad niya. Strikta si Tia at kahit na pamangkin niya ako ay tauhan lang din ang trato niya sa akin. Katulad ng isa ko pang kasamahang tendera. Wala pong special treatment kumbaga dahil gusto raw niyang matutunan ko ang mga bagay sa Maynila at paghirapan ng bawat sentimo na ginagastos niya sa pagpapaaral at pagpapakain niya sa akin. Wala namang kaso yon dahil alam kong hindi pinupulot ang pera, papadudot. Ang moto nga ng tiyahing ko sa buhay ay isang malaking kasalanan ang mamatay na mahirap. Hindi nagtagal ay naging motto ko na rin yon sa buhay. Habang nagtatrabaho ako sa tindahan ay pumapasok ako sa isang university sa Maynila at kumuha ako doon ng kursong may kinalaman sa pagnenegosyo. Dahil gusto kong magtagumpay sa larangan na yon pagdating ng araw. Kapag walang klase ay abala naman ako sa pagtatrabaho sa tindahan ng tiyahing ko at kahit na nakakapagod ay iniisip ko na lamang na magbubunga rin ang lahat ng pinaghirapan ko pagdating ng panahon. Sabi nga ng nanay ko ay hindi naman sa lahat ng araw ay nagtatanim tayo.
Darating din daw ang takdang panahon na aanihin natin ang lahat ng tinanim natin. At yun lang ang palagi kong iniisip. Kaya nga nagsikap talaga ako sa pag-aaral at nagsipag sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Nako, ang dami namang duming nakasiksik sa sulok ng mga upuan. Buti na lang naisipan kong magwalis. Kung hindi, baka makita pa to ni Chang. Anong makikita ni Mama? Sa gwapo kong to? Mukha akong butiki sa'yo? Hindi ko naman sinasadya, Jordan. Nagulat lang kasi ako dahil nandyan ka pala. Akala ko nandun ka sa kwarto mo. Kanina yon. Nagutom ako kaya lumabas ako. Kukuha sana ako ng pagkain sa ref kaso nakita kitang nakatuwad dyan. Anong nakatuwad? Ay, mali. Sorry, hindi ka pala nakatuwad. Hindi naman talaga. Pero nakaano ka? Ano, yung pinapakita mo yung balakang mo, tsaka… Wala akong pinapakita, nagwawalis ako. Nagwawalis ka. Kitang-kita ko tuloy yung malaki mong balakang. Ha? Ang bastos mo naman? Di bastos yun, no? Pinupuri nga kita eh. Paanong pinupuri yun? Pinapansin mo yung balakang ko. Pansin na pansin naman kasi, tsaka baka hindi ka lang sanay. Ano sinasabi mo hindi lang ako sanay? Na pinapansin yung balakang mo. Alam mo dito sa Maynila, normal na yung ganyan. Karamihan nga sa mga babae natutuwa kapag sinasabihan sila na medyo malaki yung balakang nila eh. Pati na yung puwetan nila at saka hinaharap. Tuwan-tuwa sila pagka napapansin yung mga yun. Dami kaya nangangarap ng ganyang katawan katulad sa'yo. Pasensya na pero hindi naman ako lumaki rito sa Maynila. Kaya hindi ako sanay na pinapansin yung katawan ko. Probinsyana ka nga pala kasi kaya hindi ka sanay. Wala naman sigurong masama sa pagiging probinsyana, di ba? Wala nga. Pero kung kumilos kasi kayo para kayong nasa panahon ng kopong-kopong. Masyado kayong konserbatibo na wala na sa lugar. Lahat na lang binibigyan nyo ng mali siya. Para sa kaalaman mo, hindi lahat ng nasa probinsya ay konserbatibo. At saka hindi kasalanan ng isang babae na maging konserbatibo siya. Ibig sabihin lang nun, may respeto siya sa sarili niya. Pag hindi ba konserbatibo, wala nang respeto sa sarili? Depende kung paano mo titignan. Pero sana marunong ka ring rumispeto sa iba. Depende yun sa tao kung rerespetuhin ko. Pero kung ikaw, wag na lang. At bakit naman? Bakit? Sino ka ba? Hindi ka nga taga rito eh. Papaalala ko lang sa'yo probinsyana ka na nakapunta rito sa Maynila kasi naawa sa'yo yung nanay ko. Kung di naman dahil sa kanya, kung di kanya dinala dito, sigurado ako na habang buhay kang mabubulok dun sa probinsya nyo. Sobra ka naman magsalita. Hindi ka ba tinuruan ng mabuting asal? Di kasi halata sa'yo eh. Wala ka bang naintindihan sa mga sinabi ko? Depende sa tao kung sino ang rerespetuhin ko. Malas mo, hindi ka kasama dun. Arte-arte mo, hindi ka naman maganda. Anong sabi mo? Hindi ka na nga maganda, bingi ka pa. Alam mo, buti na lang, makurbay ang balakang mo. Kaya pwede na rin. Ano pwede na rin? Napakabastos mo naman. Oy, kumalma ka nga. Nagbibiro lang ako. Hindi nakakatawa yung biro mo. Nakaka-offend kaya. Ganyan pala mga probinsyana, no? Walang sense of humor. Bastos ka talagang magsalita. Hindi ako bastos. Sensitibo ka lang. Ay nako, makakuha na nga ng pagkain dito sa ref. Wow, hindi lang malaki. Malambot din. Napakabastos mo! Isusumbong kita kay Jack! Sige, subukan mo. Malalagot ka sa akin. Bakit? Anong gagawin mo? Malalaman mo kapag nagsumbong ka. Kaya kung ako sa'yo, isara mo yung bunganga mo. Yan, ganyan. Manahimik ka. Kung ayaw mong gumulo yung buhay mo dito. Hoy, makinig ka. Mula ngayon, matuto kang iayon yung kaartihan mo sa ganda mo Papa Dudut, may 2 anak na lalaki ang tiyahing ko at si Jordan ang panganay. Nasa 3 taon na siya noon sa kolehiyo at sa parehong eskwelahan kami nag-aaral. 21 years old na ang pinsang kong yon. Malaking lalaki po si Jordan kung ilalarawan ko. May itsura pa at hindi ko gusto ang galawan lalo't may pagkamayabang ito.
Napapatanong nga ako sa sarili ko noon kung ganon talaga ang mga kalalakihan na pinanganak at lumaki sa Maynila. Yun bang presko ang ugali at may pagkahambog? Hindi naman sa nilalahat ko, Papa Dudut, pero ilan din sa mga kaklase ko, mapa lalaki man o babae, ay ganon ang pakikitungo sa akin. Sa totoo lang ay hindi ako komportable kapag nasa paligid ako ng pinsang kong si Jordan. Kakaiba kasi siyang tumingin at pakiramdam ko ay binabantayan niya ang bawat galaw ko. Noong una iniisip kong baka gusto lamang niya akong makilala ng mas malalim dahil nga sa magpinsan kami. Kaya nga lang habang tumatagal ay kinukutuban ako ng hindi na maganda sa kanya. Sa kabila ng lahat ay pinilit kong isantabi ang nararamdaman kong yon dahil ayaw ko siyang pag-isipan ng masama. Kahit minsan na nga na nabastos niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may 2 palapag ang bahay ng tiyahin ko. At may maliit akong kwarto sa bahay nila na nasa unang palapag. Habang nakatira doon ay nakatoka ako sa paglilinis ng bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan, pagwawalis ng sahig at paglilinis ng CR bago ako pumasok sa eskwelahan o di kaya ay magtinda sa tindahan nila. Magkahiwalay ang tindahan at bahay ng tiyahin ko pero hindi naman malayo ang pagitan noon sa isa't isa. Nilalakad ko nga lang yon ng 3 minuto at nasa may bukana kasi yon ng barangay kung saan sila nakatira. Bale, ang pasok ko noon sa eskwelahan ay 5 araw na pare-parehong nagtatapos ng 3:00 ng hapon. Tapos nagjo-duty naman ako sa tindahan ng tiyahin ko bandang 4:00 hanggang 10:00 ng gabi. Umuuwi muna ako sa bahay nila para magpalit ng damit at magwalis ng sahig o di kaya ay maghugas ng pinggan. Pagka-uwi ko ng 10:00 ng gabi ay saka pa lamang ako mag-aaral kung may kailangang mapag-aralan o di kaya ay mag-aasikaso para makatulog na. Kaya lang isang gabi ay may nangyari na hindi ko po lubos na inaasahan. Bang-bang mo naman. Ang sarap nito, halik-halikan. Ano ginagawa mo? Shhh! Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa atin eh. Aray! Bakit mo ako tinadyakan? Nagtatanong ka pa talaga? Ikaw, bakit ginawa mo sa akin yan? Ginawa sa'yo ang ano? Yung pumasok dito sa kwarto ko, tapos hinahalik-halikan mo pa yung hita ko! Hoy, pwede ba hinaan mo yung bibig mo? Baka magising si mama at papa tapos kung ano pang isipin ng mga yun. Mabuti nga para malaman nila yung ginagawa mo! Sinabing huwag kang maingay eh. Ano ba? Bitawan mo ako! Tatanggalin ko lang tong kamay ko sa bibig mo kapag nangako ka sa akin na mananahimik ka na. Ano? Hindi ko to tatanggalin hanggat hindi ka nangangako sa akin na hindi mo ko isusumbong kay na mama at papa. Mangako ka! Oo, ako! Tumango ka kung naiintindihan mo ako. Tango! Buti naman nagkakaintindihan tayo. Ang sama-sama mo! Nakainom lang ako. Tsaka hindi ko naman sinasadya eh. Anong pinagsasabi mong di mo sinasadya? Pumasok ka sa kwarto ko, tapos may gusto kang gawin sa akin kung hindi ako nagising. Ang sabi ko nga, nakainom lang ako. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Tsaka hindi ko sinasadya na pumasok dito sa kwarto mo. Aray. Grabe, ang lakas ng pagkakatadyak mo sa akin. Sakit ng tagiliran ko. Tulang pa nga yan! Dapat sa'yo sinusumbong sa mga magulang mo para malaman nila na meron silang manyakis na anak. Sinong manyakis? Sino pa ba? Eh di ikaw? Uulitin ko lang ha. Wala akong ginawang masama sa'yo. Tsaka ipapaalala ko lang na nasa bahay ka namin. Kung magsusumbong ka, sigurado ka bang maniniwala ang mga magulang ko sa'yo? Baka nakakalimutan mo kung sinong anak sa ating dalawa. Ang sama-sama mo! Masama na kung masama, wala akong pakialam. Pag nagsumbong ka kay mama, gagawin ko lahat, mapalayas ka lang dito sa bahay namin.
Baka gusto mo bumalik sa probinsya nyo para magtinda ka na lang din ng tinapa kasama ng nanay mo. Siyempre hindi. Kaya nga ako sumama sa mama mo para magtrabaho rito kapalit ng pagpapaaral niya sa akin. Pero sana naman kahit probinsyana lang ako at mahirap lang ang buhay namin sa probinsya, matuto ka pa rin rumispeto. Hindi ka nga kasi karespe-respeto. Nakainom lang ako kaya dito ako pumasok sa kwarto mo. Kaya medyo hindi ako nakapag-isip ng matino. Ang bata mo pa, pwede ka na bang uminom at magpakalaseng? Oo naman, matanda na ako. Pwede ko nang gawin kahit na anong gusto ko. Ayusin mo yung pagdadala ng alak. Hindi yung imbis na sa tiyan mapupunta ay umaakit sa ulo mo kaya apektadong pag-iisip mo. Manahimik ka na, dami mong sinasabi. Totoo naman eh. Ay, pupunta na nga ako sa kwarto ko. Wala naman ako mapapala sa'yo. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Bakit naman ako babalik? Taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Kala mo maganda ka? Pangit mo, tanga. Alis na sabi! Oo, eto na, alis na. Masyado ka namang atat. Eto, lalabas na nga oh. Sa susunod maglalak ka na ng kwarto mo ah. Bida-bida ka rin eh. Baka mamaya sinadya mo lang talaga na hindi ilak tong pinto para may makapasok dito sa kwarto mo. Anong pinagsasabi mo? Nakalimutan ko lang ilak yung pinto ko pero hindi ibig sabihin basta-basta mo na lang akong papasukin dito. Kasalanan mo naman pala eh. Sisihin mo sarili mo. Huwag ka nang bibintang ng ibang tao. Papa Dudut, siguro'y nakatulog na ako noon ng ilang oras nang mangyari ang pagpasok ni Jordan sa kwarto ko. Hindi ko na maalala kung nakakandado ko or nakandado nga ba ang pintuan pero mukhang hindi dahil sa sobrang pagod. Kaya siguro'y nakapasok na siya. Gulat na gulat ako at takot na takot dahil sa ginawa niya sa akin ng gabing yon. Nasa impluwensya pa siya ng alak at pinagbantaan pa ako na huwag magsumbong sa tiyahin ko kundi ay mananagot ako sa kanya. Ewan ko Papa Dudut pero para na lamang akong napipi at napatango na lamang sa kanya bilang pagsang-ayon ng gabing yon. Tapos ay kita ko sa pagmumukha niya na wala siyang pagsisisi. Tiningnan niya pa ako ng masama saka sarkastikong tumawa bago lumabas ng kwarto ko. Pagkalabas niya ng pintuan ay dali-dali ko yung kinandado sabay halukip-kip ng sarili ko. Tandang-tanda ko na hindi ako masyadong nakatulog ng maayos ng gabing yon. Hanggang mag-umaga sa takot na maulit pa ang mga nangyari, Papa Dudut. Ano po yun? Magkaaway ba kayo ni Jordan ko? Po? Ay nako, ang bingi-bingi mo namang bata ka. Pasensya na po. Ang sabi ko, kung magkaaway ba kayo? Hindi naman po. Bakit po? Hindi ko kasi kayo nakikitang nagpapansinan eh. Hindi mo kinakausap yung anak ko. Magpinsan naman kayo ah. Kaya napaisip ako kung magkaaway ba kayo o ano. Kinakausap ko naman po si Jordan kung may sasabihin ako sa kanya. Pero kung wala naman hindi ko na siya kailangan kausapin. Ah, ganun ba? Opo. Sayang naman kasi mabait pa naman yung anak kong yun. Alam mo ba, paborito ko yan kaysa dun sa kapatid niya eh. Pero pareho ko naman silang mahal dahil mga anak ko sila. Kaya lang, natatangi talaga yang si Jordan. Lagi ko nga yung ipinagmamalaki sa mga kumari at mga suki ko. Okay po. Anong okay po? Yan lang ba ang sasabihin mo sa dami ng mga sinabi ko? Wala naman po akong ibang masasabi tungkol kay Jordan, kaya sumang-ayon na lang po ako sa inyo. Sa bagay, tama ka rin naman. Ay nako, ipinagmamalaki ko talaga yung anak ko na yon. Napakasipag sa pag-aaral, mabait, simula pagkabata, masunurin yan, at saka marunong rumispeto. Ano ba yung binubuntong-buntong hininga mo dyan? Naiinis ka ba? Sorry po, hindi ko lang napigilan. Bakit ka naiinis? Kanino? Sa akin ka ba naiinis? Ha? Opo, kasi kung makapagsalita kayo, kung makapagsabi kayo ng mabait at marunong rumispeto yung anak nyo, parang kilalang-kilala nyo na siya. Ha? Anong sabi mo? Kung alam nyo lang sana yung ginawa ng magaling yung anak, baka magbago yung tingin nyo sa kanya. Bakit? Ano bang ginawa ng anak ko? Tsaka kanino? Sa'yo? Opo. Teka, bakit ka ba umiiyak dyan? Ano bang ginawa sa'yo ni Jordan?
Binastos niya ako nung bagong dating pa lang ako rito. Tapos nung nakaraang gabi lang pumasok siya sa kwarto ko para pagsamantalan. Bakit niyo po ako sinampal? Oo, kasi abay pinagbibintangan mo yung anak ko eh. Hindi ko po pinagbibintangan si Jordan. Totoo pong ginawa niya yun sa akin. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Gumagawa ka lang ng kwento. Bakit ko naman po gagawin yun? Ako nga yung agrabyada rito. Anong ikaw? Hoy, maghinay-hinay ka sa pagbibintang mo, Malin, ha? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa anak ko. Hindi ka ba nakikinig sa mga sinabi ko? Mabait si Jordan! Marunong siyang rumispeto! Akala niyo lang yon, pero may tinatagong kabanyakan yung anak niyo. Pag hindi ka tumigil, palalayasin kita sa pamamahay ko! Ako na nga po yung naagrabyado. Ako pa yung palalayasin niyo. Malamang! Alam nga naman yung anak ko. Anak ko yun! Ikaw ay pamangkin ko lang! Kaya anumang oras, pwede kitang pauwiin sa probinsya natin! Please po, huwag niyo akong pauwiin sa amin sa probinsya. Ayoko po doon. Oh, ayaw mo pala pero bakit ganyan ang ugali mo? Kami na nga nagpatira sa'yo rito. Sinisiraan mo pa yung anak ko. Abay, napakawalang utang na loob mo naman. Hindi ko po sinisiraan ang anak niyo. Paninirang puri yan. Tsaka, wala ka namang ebidensya eh. Sigurado ako na napanaginipan mo lang yon. Ganyan din ako nung kaedad mo. Madalas akong bangungutin. Tapos akala ko nangyari talaga sa akin sa tunay na buhay. Pero panaginip lang pala ang lahat. Hindi po yun panaginip. Alam ko po. Sigurado po ako. Panaginip lang yon. Baka masyado ka lang pagod. Nung natulog ka, kaya na naginip ka ng masama. At saka, akala mo ba, hindi ko napapansin yung pagiging lutang mo? Po? Ano naman pong kinalaman nun? Malaki! Kasi nakikita ko na napakabagal mo mag-isip. Kapag may mga customer tayo, hindi mo kaagad naaasikaso kasi nakatulala ka lang dyan. Siguro nga dahil puyat ka. Ayusin mo kasi yung tulog mo! Papa Dudut, hindi ko na napigilan ang bibig kong makapagsabi ng totoo para kontrahin ang mga sinabi ng tiyahing ko tungkol sa anak niya. Alam kong nangako ako sa pinsang ko na mananahimik pero sa tuwing nakikita ko siya sa bahay, ng tiyahin ko ay bumabalik yung mga kasalanan niya sa akin. Bukod doon ay mukha rin naman siyang hindi nagsisisi. Kaya nga hanggat maaari ay ginagawa ko ang lahat ng paraan para lamang hindi magkaroon ng interaksyon sa kanya. Pero imposible naman yon dahil nakatira kami sa isang bubong, kaya nga alam kong mapapansin ng tiyahing ko na iniiwasan ko si Jordan. At dahil tinanong na niya kung bakit ay nasabi ko na nga ang kadahilanan. Pero laking gulat ko nang magalit sa akin ang tiyahin ko. Tinawag niya akong sinungaling at inakusahang gumagawa ng kwento. Kaya naman nasaktan ako ng husto, Papa Dudut. Mas masakit pa yung naramdaman ko sa kaloob-looban ko kesa sa sampal na ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa mga nangyari ay nagbago na lang bigla ang pakikitungo sa akin ng tiyahin ko. Akala ko nga ay papalayasin na niya ako sa kanila pero hindi naman pala. Pinag-aral pa rin niya ako at nagtatrabaho pa rin ako sa tindahan niya. Pero lalo niya akong trinato na parang hindi na niya ako kaano-ano, kaya naman labis akong nalungkot, Papa Dudut. Inisip ko pa nga na sana nananahimik na lamang ako at pinalagpas ang ginawang kabastusan ng aking pinsan at sana'y hindi ko na lang sinabi sa tiyahin ko. Mabilis na lumipas ang 4 na taon nang makapagtapos na ako sa kolehiyo. Plano ko na noong maghanap ng ibang trabaho para makaipon ng pera at makabukod na, pero hindi naging ganon kadali ang pakikipagsapalaran ko sa paghahanap ng mapapasukan, kaya sa bahay pa rin ang tiyahin ko ako umuwi. Tumutulong pa rin ako sa tindahan niya nang walang bayad. Hindi na sa bahay nila nakatira si Jordan matapos nitong makipag-live-in sa girlfriend nito 1 taon pagka-graduate niya sa college. Kaya nga aminado ako na nakahinga ko ng maluwag dahil hindi ko nakasama sa iisang bubong ang manyakis kong pinsan.
Isang araw ay nag-decide ang tiyahing ko kasama ang tiyo ko at anak nilang bunso na umuwi ng probinsya ng kanyang asawa sa Samar dahil meron daw emergency doon. Hindi ko na alam kung ano yung emergency pero sa akin nila ibinili ng bahay nila. Nabantayan ko raw hanggang makauwi sila. Wala naman problema sa akin yon lalo't 5 araw lang naman sila noon. Kaya lang nung huling gabi na nila sa probinsya ay umuwi na lang sa bahay si Jordan. Nalasing na naman. At ako kaagad ang pinagdiskitahan niya matapos ko siyang pagbuksan ng pinto. Tinulak niya ako sa sofa at agad na pinatungan. Pero bago pa siya may magawa sa akin ay natuhod ko na ang kanyang pagkalalaki. Tapos mabilis akong tumakbo sa kusina para kumuha ng kutsilyo sabay tutok sa kanya. Doon na siya nahimasmasan at nakipag-areglo sa akin. Nagsorry siya at nakiusap na ibaba ko na ang kutsilyo. Wala naman talaga akong plano na saksakin siya pero namumuro na siya ng mga panahong yon. Nagawa lang daw niya yon dahil nilayasan daw siya ng kinakasama niya pero hindi ko na siya pinakinggan. At agad akong nagkulong sa kwarto ko ng gabing yon. Kinabukasan ay maagang dumating si Tia sa bahay Papa Dudut. Grabe ma, sobrang namiss ko po tong luto nyo. Oo nga eh. Simula nung umalis ka rito sa bahay para makipag-live-in dun sa girlfriend mo, marami na akong luto na hindi mo nakain. Ay, kumusta na nga pala yung kinakasama mo? Hiwalay na po kami. Ano? Kailan pa? Noong 1 linggo pa po. Oh, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Naunahan na po ako ng hiya. Hindi po kasi ako nakinig sa inyo nung sinabi nyo na masyado pang maaga para bumukod kami. Akala ko po kasi kaya na namin eh. Kaso, ultimo yung mga maliliit na bagay, maliliit na problema, pinag-aawayan namin ng matindi. Maliit lang ba na problema yung dahilan kaya kayo naghiwalay? Parang ganun na nga po, mga maliliit na bagay na nagpatong-patong na. Tsaka kasalanan ko rin naman po kung tutusin kasi napagbuhatan ko siya ng kamay nung huling beses na nag-away kami. Good morning po, Chang. Oh, Malin, andyan ka lang pala sa kwarto mo. Bakit ngayon ka lang lumabas? Masama po kasi yung pakiramdam ko kaya… Weh, masama ang pakiramdam. Talaga lang ah. Baka ayaw mo akong makita kaya nagkukulong ka sa kwarto mo. Sinong gugustuhin makita yung pagmumukha mo pagkatapos ng ginawa mo sa akin kagabi? Sige nga! Uy, wala akong ginawa sa'yo kagabi ah. Wala pa pala sa'yo yung kamuntikan mo na naman akong pagsamantalahan dahil lasing ka at malungkot sa paghihiwalay nyo ng kinakasama mo? Ha? Saan naman ang galing yan? Teka nga Malin, ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Yang magaling yung anak ang tanongin ninyo kung anong ginawa niya sa akin nung bigla na lang siyang umuwi rito sa bahay niyo kagabi. Anong ginawa mo kay Malin? Wala akong ginagawa sa kanya ma. Oh, wala naman daw pala eh. Siyempre yun po talagang sasabihin niya. Kasi sino ba namang tao ang gumawa ng mali na aamin sa kasalanang nagawa niya? Wala naman po, di ba? Alam mo ikaw, maghinay-hinay ka sa pagbibintang mo sa anak ko ha? Pag hindi ako talaga nakapagtimpi, baka masampal na naman kita. Huwag niyo naman po sanang kampihan yung anak niyo, Chang. Natural, anak ko to eh. Malamang kakampihan ko siya. Kahit na gumawa siya ng mali, ikakampihan niyo pa rin dahil anak niyo? Ganun po ba yon? Hoy, wala akong ginawang mali sa'yo. Masyado kang imbento. Ikaw ang sinungaling! Ang kapal na mukha mong walang yaka. Ma, huwag ka maniwala sa babaeng yan. Sinisiraan niya lang ako sa inyo. Bakit ko naman gagawin yon? Anong mapapala ko? Alam ko na gusto mong gawin. Kinukuha mo loob ng mama ko kasi sip-sip ka. Tumigil na nga kayo, pwede ba? Naiingayan na ako sa inyo eh. Tsaka, mahiya naman kayo sa mga natutulog sa itaas. Paano na lang pag binaba tayo rito ng tatay mo? Ha, Jordan? At magtanong kung bakit tayo nagsisigawan dito. Sige nga! Bakit po ako tinatanong nyo? Bakit di nyo pagsabihan niyang si Malin? Kaya nga! O ikaw namang babae ka. Ano ba talagang problema mo, ha? Bakit ba lagi mo nalang pinagbibintangan itong anak ko? Hindi po ako nang bibintang. Totoo po yung sinasabi ko. Siyempre, i-deny ni Jordan yun. Wala akong i-deny kasi wala namang kailangang i-deny. Wala akong ginawang masama sa'yo. Maraming beses mo na akong ginawa ng masama. Pinsan mo pa naman ako, pero hindi mo na ako nirespeto. Hoy!
Maghinay-hinay ka sa pagsasalita ng ganyan sa anak ko, ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ka lang sa pamamahay na ito. Hindi ko po nakakalimutan at nagpapasalamat po ako kasi pinatira niyo ako rito sa bahay niyo at pinag-aral. Pero pakiramdam ko hindi na po ako ligtas dito kasama yung anak niyo. O anong gusto mong gawin ko? Kung uuwi na ulit dito si Jordan at dito na siya titira, alam namang siyang mag-adjust sa'yo. Kung ganyan lang din pala na may issue ka dito sa anak ko, bakit hindi na lang ikaw lumayas? Total, tapos na naman kitang pag-aralin eh. Kaya bahala ka na sa buhay mo. O ngayon, para malinaw sa ating dalawa, simula sa araw na ito, pinalalayas na kita dito sa bahay ko. Papa Dudut, wala na akong nagawa para baguhin ang isip ni Tia nang palayasin niya ako sa pamamahay nila. Umiyak na lamang ako at tinitigan ang masama ang pinsang kong si Jordan bago sila tinalikuran para mag-impake ng gamit at damit ko. May sinabi pa ang tiyahin ko tungkol sa pagiging walang utang na loob ko. Pero hindi ko na siya masyadong pinakinggan. Dali-dali akong umalis sa bahay nila kahit na wala pa akong kain at ligo ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay gustong-gusto kong magsumbong sa pulis. Pero natakot ako sa pwedeng gawin sa akin ng tiyahin ko. Pinagbantaan din niya ako na magpapakalat siya ng masamang kwento tungkol sa akin sa probinsya para masira ko. Kaya naman hindi niyo ako masisisi kung pinanghinaan ako ng loob ng mga sandaling yon. Siguro ako pa rin talaga yung probinsyana na kinuha niya sa Aklan at pinag-aral sa Maynila. At kahit na ilang taon na ako rito ay hindi ko pa rin nagawang baguhin noon ang dati kong sarili. Na mahiyain at mahina ang loob. Kaya naman mas pinili ko na lamang na kimkimin ang lahat at nag-focus sa paghahanap ng trabaho habang naghahanap ng matutuluyan. Sobrang hirap dahil naranasan kong matulog sa kalsada noong araw lalo at wala pa akong nahahanap na mapagkakakitaan. Buti na lamang at may mabuting loob na tumanggap sa akin bilang tindera at tagahugas ng pinggan sa isang kainan kaya nagsimula na akong kumita ng pera. Gustong-gusto ko nang umuwi noon sa Aklan. Pero ayaw ko pa rin naman dahil wala pa ako kaya nag-ipon na lamang ako ng pera para may panggastos ako, Papa Dudut. Mabilis na lumipas ang 9 na taon na kapag-asawa na ako rito at nagkaanak. Tapos ay nakarating na lang sa kaalaman ko na namatay na pala ang pinsang kong si Jordan matapos masangkot sa isang aksidente sa motor. Dahil awang-awa ako noon sa tiyahin ko ay pinuntahan ko siya sa bahay nila dahil gusto kong makiramay sa kanya kaya lang ay hindi na pala ako welcome doon, Papa Dudut. Gusto ko lang naman pong makiramay sa pagkamatay ni Jordan kaya nagpunta po ako rito. Pero alam mo ba na hindi ka na welcome sa pamamahay ko simula nung pinalayas kita? Kaya ewan ko na lang talaga sa kung anong klaseng kakapalan talaga na mukha ang meron ka para bumalik ka pa rito. Kung ano man po yung hindi natin pagkakaunawaan nung araw, kalimutan na lang po natin. Magkapatawaran na po tayo. At saka nandito ko kasi malungkot ako dahil wala na ang pinsan ko. Anong malungkot? Akala mo ba maniniwala ako sa sinasabi mong yan? Baka ang ibig mong sabihin masaya ka kasi sa wakas namatay na yung anak ko. Hindi po totoo yan. Hindi raw totoo, pero alam kong yun ang matagal mo nang gusto mangyari sa kanya. Kahit kailan hindi ko po hiniling na mamatay si Jordan. Kahit na ginawa niya ako ng masama. Saka hindi po ba kayo nakikinig? Kalimutan na natin yung nangyari noon at magkapatawaran na tayo. Napatawad ko na po si Jordan. Matagal na panahon na. Pwes, hindi ako ganun kadaling magpatawad, lalo na sa katulad mong walang utang na loob sa akin. Alam mo, nito ko lang napagtanto na may sa demonyo ka pala. Ano pong sinasabi niyo? Na anak ka namang kukulam, kasi may dala kang sumpa sa pamilya namin. Simula nung umalis ka, nagkanda leche-leche na yung buhay namin. Halos malugi na yung tindahan at bakery ko, at kulang na lang magsara na. Mabuti na lang kahit papano na ilaban ko, kaya nakakabalik pa rin sa akin yung puhunan ko kahit paunti-unti. Tapos
mister ko, nagkasakit ng maluba, kaya kinailangan siyang operahan. Yung anak kong pangalawa, nakabuntis naman, kaya hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Tapos ngayon, namatay naman si Jordan. Lahat yun, kasalanan mo. Wala po akong ginagawang masama sa pamilya niyo, Chang. Ako nga yung ginawa ng masama ni Jordan, tapos hindi niyo naman ako pinaniwalaan. At bakit? Sino ka para paniwalaan ko, ha? Kaya siguro kayo kinarma kasi masama talaga ang ugali niyo. Anong sinabi mo? Sabi ko, masama talaga ugali niyo. Kunwari lang kayong concern kayo sa akin kaya tinulungan niyo ako makapunta rito sa Maynila at pinag-aaral. Pero sa huli, sinusumbatan niyo lang din ako. Kahit kailan, wala ka talagang utang na loob! Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Nire-respeto ko kayo bilang tiyahin ko at nagpapasalamat ako sa inyo ng husto dahil tinulungan niyo akong makapag-aral at makaalis sa probinsya namin. Pero sobra-sobra po yung kapalit nun sa akin. Wala po kayong alam kung paano ako nabuhay sa takot at kaba pag nasa paligid yung anak niyo. Simula nung ginawa niya ako ng masama. Tapos kayo na inaasahan kong magiging kakampi ko, hindi pa naniwala sa akin. Kung ano-ano rin pong masasakit na salita ang sinabi niyo sa akin na kinimkim ko lang sa dibdib ko kasi umaasa ako na mawawala rin yon. Kaya nga pumunta ako rito ngayon para makiramay sa inyo. Kaya lang pinapasama niyo na naman yung loob ko. Sana kasi hindi ka nalang pumunta dito eh. Sana hindi ka nagpakita sa akin. Kasi ayaw ko naman makita yung pagmumukha mo talaga. At kahit ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala na wala kang dalang malas. May sakampun ka ni Satanas. Kaya lumayas ka na ngayon sa harap ko. Hindi niyo na po ako kailangan palayasin. Dahil aalis po talaga ako. O ano pang hinihintay mo? Pasko? Bagong taon? Alis na! At wag ka nang magpapakita pa sa akin! Papa Dudut, pinagsisihan ko na po na pumunta pa ako sa burol ng pinsan ko matapos akong ipahiya at palayasin ng tiyahin ko. At kahit na hanggang makauwi ako sa bahay namin ay iyak ako ng iyak. Nagsumbong agad ako sa asawa ko at sinabi niya sa akin na huwag na raw akong magpakita sa tiyahin ko o bumalik pa sa bahay nila kahit kailan. Bagay na sinang-ayunan ko naman. Hindi ko lang mapigilang malungkot dahil sincere naman at seryoso ang pakikiramay ko sa kanya ng panahong yon. Pero siguro'y hindi na talaga kami magkakasundo pa. Nasaktan lang din ako noong sinabi niyang may dala akong kamalasan at sumpa sa pamilya nila samantalang ako na nga ang ginawa ng masama ng anak niya noon. At hindi niya ako pinaniwalaan kaya siguro'y nakarma sila. Pero hindi naman ako humiling noon. Baka kusa lang talagang binigay sa kanila yon ang kapanaran. Simula noon ay pinutol ko na nga ang ugnayan sa tiyahin ko at sa pamilya nila. Kung tatanungin ninyo ako, kung may balita pa ako sa kanila ay wala na po masyado. May naririnig po akong kwento mula sa iba naming kamag-anak na may sakit daw ang tiyahin ko pero hindi ko na po kinumpirma pa. Siguro may bahagi sa akin na natatakot nang magpakita sa kanya dahil baka sumbatan niya lang ulit ako at pagsalitaan ng masama at masakit. At ayoko na ulit na mangyari yon, Papa Dudut. Sa kasalukuyan, pamilya ko na lamang at negosyo ang iniintindi ko. Alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan ko noong araw at sa kamay pa mismo ng kamag-anak ko. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos. Dahil hindi niya ako pinabayaan, Papa Dudut. Na sa tuwing nangyayari yon ay nililigtas niya pa rin ako. Kaya naman, sa kanya ang kapurihan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Malin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila,
97.1